Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagtagumpay si Moira sa kanyang mga ginagawa na kung saan pinaikot na naman nila itong si Dr. RJ Tanyag, Giselle at saka si Annalyn. Dito na nga naniwala itong si Annalyn dahil sa mga sinasabi ni Chang Susan sa kanya na nakausap niya itong sekretary. Dito na nga ay talagang pumunta si Annalyn sa Apex Medical Center at talagang nanghingi ng tawad kay Zoe. Agad-agad naman itong nagalit si Zoe dahil ang sama-sama daw niya na bakit pinagbibintangan daw siya na talagang siya mismo ang nagdukot sa kanyang lolo at lolo din naman niya yun kung saan talagang pinapalabas niya na wala siyang kasalanan. Dito na nga ay talagang nanghingi ng sorry si Annalyn sa kanya dahil nagkamali daw itong si Annalyn sa pagbibintang sa kanya at hindi naman niya inaasahan iyon. Dito na nga si Moira ay tuwang-tuwa sa kanyang mga ginagawa na kung saan sinunog niya pa ang DNA result para wala nang makita itong sila Dr. RJ Tanyag, Lynette, Giselle at saka si Annalyn. Dito na nga ay talagang tinawagan niya si Balahadja na talagang maging okay yung kasamahan niya na may pinapagawa siya. Dito na nga hinginid sa kalaman nila na gumagawa din ng hakbang itong ang inutusan nila doon kay Lynette na gumawa din ng sariling desisyon na kung saan talagang ikakapahamak nila dito. Dito na nga ay talagang porsigido itong si Balahadja na gawin ang mga pinaplano nila na kung saan talagang pumunta na si Dr. RJ Tanyag sa pinag-usapan nila at bitbit na ang perang hindi nila. Dito na nga ay talagang tinawagan ni Moira itong si Dr. RJ Tanyag at nagbago daw ang kanyang isip. Sinabi niya dito na talagang papatayin niya na lang itong si Don Pepe at si Dr. RJ Tanyag. Dito na ikinagulat ni Dr. RJ Tanyag pero ginid sa kalaman ni Moira na ito ngang si Annalyn at saka si Giselle ay talagang sumama doon at talagang nagmamatsyag. Dito na nga tinulungan si Annalyn ng kanyang mga kaibigan na hanapin ang kanyang ama o bantayan ito para pasagip ang kanyang lolo. Dito nga si Evan at saka si Nurse Karen ay nag-transform din na hindi sila makilala. Lalong-lalo na itong si Dr. Lindon dahil gustong-gusto niyang tulungan si Annalyn kaya tinawagan niya si Nurse Evan at saka si Nurse Karen. Dito na nga ay may full force na magkaibigan na kung saan tutulungan nila ang may mabuting puso. Pero nga itong si Moira ay talagang abot-abot kamay na kasamaan ang ginagawa dito sa pamilya Tanyag na kung saan mahuhuli din ito dahil sa salita ng Diyos ay walang kasamaan na tataas sa kanya na kung saan mananalo pa rin at mananalig pa rin ang may kabutihang asal at talagang mabuting ginagawa. Dito na nga kaya maililigtas ni Dr. RJ Tanyag itong si Don Pepe na talagang sasabihin sa kanya ang buong katotohanan na talagang binibitag lang sila ni Moira at talagang gumawa lang si Moira ng ganong sitwasyon para makuha lahat ang kanilang mga kayamanan at lalong-lalo na hindi niya malaman ang buong katotohanan na hindi niya anak itong si Zoe. Si Lynette kaya ay talagang porsigido ang magnanakaw na talagang kumuha at mag-withdraw ng kanilang pera. Dito na nga ay si Harry ay nakalandusay na dahil nang laban itong si Harry pero hindi siya nakapagtagumpay dito pero itong si Dr. Carlos ay dumating doon sa kanilang bahay. Dito na nga nakita ni Dr. Carlos ang sasakyan ni Harry na kung saan ipinagtatakad niya ito. Dito kaya si Dr. Carlos ay mapahamak kung talagang maililigtas siya ang buhay ni Harry at kung saan si Lynette dinabad. Makakabaga natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kami na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.